Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, wala si Dominic dyan. Ito na tayo kay Ate Ninita Buscanyo. Ninita Buscano? Buscano? Buscanyo? Buscan. Good evening, Brother Jando. Hello, good evening, te. Good evening din sa lahat. May tatanong lang po ako. Ba't nawala na ako? Pwede bang gamitin tong... Gamitin ng te? Pwedeng gamitin tong New American Bible. Kasi yung anak ko kakasal by November. Ngayon, nag-order ba naman ng Bible? Kasi gagamitin yun, di ba? Tapos walang imprimatur. Pwede ba to? Okay, Brother Angel Santos, pwede ba daw yung yung New American Bible na walang imprimatur? Hindi po, kapatid. Siguraduhin natin may imprimatur. So makikita mo yun sa unahan lang naman eh. Opo. Sa akin nga, opo. So delikado po yung kapatid, no? Ang imprimatur kasi, ibig sabihin, approved, no? By the church. Napakahirap niyan. So, ang gagamitin ko na lang siguro, kasi meron akong luma. Ang nakalagay dito, imprimatur si dating Jaime Cardinal Sin. Yes, ako rin po hawak ko Cardinal Sin. Opo, ito kasi yung, sabi ko, ba't kayo nag-order? Meron naman akong Bible. Mga bata napaano ko pa naman to, napa-bless dun sa, si Father Darwin, nung sa sacramental. Napa-bless ko. Pero, kaya nagduda ako, sabi ko, wala imprimatur. Kaya maitanong nga. So, hindi pwedeng gamitin ito pala. Pati lalo na yung King James Version. Dati, saan ba yun? Nag-ano ako doon sa dating daan nun. May kaibigan akong taga ron, sabi niya makinig ka. Tapos pag pupunta ka sa dating daan, magbibigay ng Bible. Di ba, Brad Janto? Magbibigay sila ng Bible. Ito pala mga binibigay nila. Yung Bible doon. Ang dating Biblia pinamimigay doon. Kaya nga, sabi ko, ba't iba itong Biblia nila? Sabi ko gano'n. So, yun, ngayon, pagtanto ko, may mga Protestant Bible, walang ano po yun, walang Deuterocanon. Mayaman pala sila, nasa Shopee to eh. Yes, delikado rin. Sa mga nakasulat, yung mga delikado po, masigurado tayo dun sa may imprimatur ng mga cardinal natin, kapatid. Salamat, Brother Angel. Brother Jando, thank you. Okay, thank you, te. God bless. Dito muna tayo kay Michael Cleofe. Michael Cleofe? Hello, bro. Good evening, bro. Po. Yes. Klaro po. Yes, hello, bro. Good evening, bro. Good evening po sa lahat mga sumusubaybay sa punto por punto. Tanong ko lang po, kasi may experience po ako sa about sa deliverance. Kasi po last year yun, October, nung nagmisa po kami ni Father, kasi altar boy po ako sa baryo, may nabutan po kami na may napoposes.
Ang kaya yung dahil doon sa nangyari na yon, hindi kami nakapag-misa agad ng ganong oras. Kumbaga nadatnan lang po namin na yun nga, nagwawala. Tapos may anong inobserbahan ko, yung causes, yung pumasok na yung parish priest namin, doon na siya nagre-react ng gusto, kahit na hindi pa siya nakasuot ng sutana. Ang ginawa po namin, yung, tama po ba yung kasi marami pong mga bata doon, tsaka sa natutunan ko na rin kay Father Sikian na yung mga bata is very sensitive po sa spirit world. Tama po ba yun? Palabasin muna tapos bago isagawa yung emergency deliverance. Okay, Brother Wendell. Hello po. Yes, ang mga bata dapat palabasin talaga, no? Dahil very sensitive, hindi lang ang mga bata, lalo na yung mga matatanda, very sensitive sa spiritual world. At maliban diyan, dapat tingnan sino ang posibleng nag-attend na may mga habak o anting-anting. Dahil mas magiging malakas pa ang puwersa kung merong kasama na nakadala ng habak o anting-anting. Okay po. Sige, follow up, bro. Hello, okay na po? Sige, follow up. Nung tinanong po ng parish priest namin kung nung in-interview po, doon nalaman na very sensitive. Kumbaga nakurso na daan siya ng isang yung spirito, kumbaga gusto niyang kunin, kumbaga nagkagusto yung spiritus doon sa dalagitan na yon, kaya doon yun nagwawala ng gusto. Buti na lang po, nadala ko yung meron akong handbook of deliverance prayer, yung itim. Kaya yun po ang pinagamit ko sa aming parish priest. Okay, Brother Wendell, shout out muna daw kay Emil Imperial. Brother Wendell, pakisagot yung kanyang tanong. Yes, mabuti na yung parish priest niyo ang nag-deliverance. Pero kailangan pa ang mga ganyan, kailangan pa ang follow-up, no? Dahil hindi yan basta-basta na madala sa isang bisis lang, 2 bisis, 3 bisis. At napaka-importante na yung ina-assist sa ministry ay maghatid sa kanya sa kabanalan at mag-follow sa ibinigay na role of life. So, kailangan pa yan ng series talaga, lalo na kung open ang psychic abilities at nasa 3rd level na ng psychic abilities, yun, kailangan na talaga yan ng solemn exorcism. Okay po. Kaya nung kumalma, sinabihan ko rin yung magulang, yung naposes, sabi ko, pumunta muna sila sa psychologist para magkaroon ng makakuha sila ng medical certificate at pupunta po, bago sila pupunta sa aming exorcist. Dito sa Apostolic Vicarito, Puerto Princesa, yung exorcist na dito is si Father Juan Felipe Torrecampo. Yun yung exorcist namin. Kaya sabi ko sa kanya na puntahan niyo po dito sa parokya na ina-assign na nung exorcist na yun at siya na kung balang mag-diagnose dun sa kalagayan ng anak nila. Yun ang sabi ko sa magulang na yun.
Hello po. Sige, Brother Wendell. Spiritual Okay, mas warfare eh. mabuti na merong tinatawag na diagnostic evaluation sa psychiatrist. Pero kung mapansin talaga na may tinatawag na aversion to sacramentals o demonic possession talaga, kung mapansin, di na yan psychological. No? Kung meron talagang aversion of sacramentals. So, ang interview dyan, dapat tingnan yung tinatawag na stop na mga opening sa buhay. Stop, sin, traumatic experiences, occultism, preternatural offering. Yun. Tingnan kung anong mga bahagi sa kanyang buhay ang nabuksan at i-guide, isarado, at bigyan ng role of life. Okay po. Kasi po napansin ko po yung sa dun sa nung nag-decide yung parish priest namin na magmisa muna, nakita ko sa pagsimula pa lang ng misa, iba po magbebela po yun. Doon na nagkaroon ng matinding aversion doon sa Sanctus Bell na ginagamit namin sa misa. Talagang sumisigaw po talaga. Sumisigaw ng gusto. Tinatakpan yung kanyang tainga dahil para sa kanya sobrang sakit pag narinig niya yung Sanctus Bell. Yan po. Yun, aversion na talaga yan. Lalo na sa Sanctus Bell, no? Aversion na yan. So, hindi siya maituring natin na psychiatric case. Okay po. Yun lang po. Salamat po sa inyong lahat. AJ, Dominic, Brother Dominic, go ahead. Yes, good evening po. May tanong lang po. Yeah, go ahead, bro. Ang tao po ba ay may natural psychic ability? Anong klaseng ability, bro? Hindi palagi, pero may mga pagkakataon na makita yung hindi nakita ng iba. Third eye. Lahat ba ng tao may third eye, ganon? Hindi, ang ibig kong sabihin ay natural ability niya. Kumbaga, parang, kasi, parang mula pagkabata ba, kahit wala pang alam na meron na ganon. So, ikaw mula pagkabata, may nakikita ka na hindi nakita ng iba, ganon? Mga ganyan. At ang tanong mo, kung yan ba ay natural ability? Natural psychic ability. Kung totoo ba ang natural psychic ability? Totoo ba ang natural? Kung sakali, bro, na meron talagang psychic ability, bro, ano yung follow-up question mo? Ano po ba ang dapat gawin dito kung natural? Kasi kung occult, di ba ipa-close. Kung natural, anong dapat gawin? Kung sa occult, ipa-close. Pero kung natural, anong kailangan gawin? Brother Wendell, ang tanong niya, kung occult daw, ipa-close. Kung occult ang source ng third eye. How about natural ang kanyang third eye, Brother Wendell? Una, kapatid, no? Bawat isa sa atin, ayon sa mga dalubhasa, ay meron tayong psychic ability sa kapangyarihan ng ating kaluluwa. Ngunit ito'y isinarado ng Panginoon para hindi tayo maharas. Pwede itong mabuksan sa hindi pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon. Tingnan natin ang Genesis 3:13. Anong sabi ng demonyo kay Eva? Na pagkakain kayo sa bunga ng punong ito, mabuksan yung mga mata mo. Ninyo, ano po ba yung mata na
tinutukoy niya. Bukas naman yung matang kinausap niya si Eva. So, yung tinatawag na psychic ability to communicate evil spirits in the preternatural world. So, ibig sabihin, bawat isa sa atin ay merong tinatawag na psychic abilities, ngunit isinarado ito ng Diyos. Provided na may utos siya sa Deuteronomio 18:10-11, huwag tayong pupunta sa okultismo dahil pwede itong makabukas sa psychic abilities. So kung bukas ang psychic ability, kahit may sabi niya natural o occult, dapat talaga maisarado yan sa pamamagitan ng ministry ng simbahan. Okay. Follow-up question lang. Ang deliverance minister po ba kaya niyang isara yun? Okay. Pwede, pero hindi yan basta-basta. At tingnan din natin kung gaano nakalalim ang psychic ability niya. Ito po ba ay level 1, level 2, o level 3 na napaka malalim na? Yung level 3, maliban na nakita niya, nakausap na niya. Yun, mataas na ang proseso niyan. Brother Dominic? Apo. Yung nabasa ko rin yung kay Saint Martin de Porres, kata yun na buhay niya. Nakita niya yung demon at nakausap niya. Ito nga ay nakaupo, malapit ito nakalagay malapit sa sa hagdan ng kumbento niya at pinalagyan niya yung lugar na yun ng cross. Yung gaya ni St. Martin de Porres, psychic ability din po ba yun? Hindi psychic ability ang sa kanila, lalo na ang kanila ni Saint Jean-Marie Vianney, Saint Padre Pio, Saint Teresa of Avila, hindi mga psychic ability. Yung binugbog na sila ng demonyo, nagpakita sa kanila ang demonyo, yun ang tinatawag na vexation. No? Vexation, harap-harapan na upang mapigilan ang kanilang kabanalan. Okay. So, ano po ang dapat gawin sa isang third eye, isang psychic ability? Ano lang talaga, i-surrender, ipa-close? Yes, sirado talaga. Isarado sa pamamagitan ng simbahan, i-renounce din sa mga may bukas ang psychic abilities at sundin yung ibinigay na rule of life. Kaya ba itong magawa ng isang layman lang? O walang... Pwede ang isang deliverance minister provided na siya ay under sa bishop ng local church, under ng Ministry of Liberation. Kung ordinary lang siya na layman at walang connection sa Ministry of Liberation, hindi niya makaya yun. Delikado. At delikado siyang maharas, hindi lang siya, lalo na ang buong pamilya niya. Kailangan talagang lumapit. Okay. Maraming salamat po, Brother Wendell. Yun lang po ang katanungan ko. Magandang gabi. You're welcome, kapatid. God bless. Maraming salamat sa Punto por Punto team. God bless.